Malakas pong palakpak sa ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Come on, give the best offering. Clap of thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We acknowledge your presence in our midst. Tunay, O Diyos, 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kaya, Panginoon, salamat sa presensya mo na aming nararanasan ngayon. Salamat dahil ang presensya mo ay matindi, ang effect sa amin pong mga spirit, ang aming mind, and even to the deepest part of our soul. Lord, thank you for saturating us today with your presence. And Lord, we pray that as we hear your word, Panginoon, inaalis namin ang anumang distraction, ang anumang makakaalis sa aming focus sa iyo. And Lord, we pray that every word that will be spread today ay mapupunta sa mga lupang mataba, Panginoon, at ito ay lalago at mamumunga. Kaya salamat, O Diyos. We entrust to you the whole worship service and even the worship services all throughout the globe. Anoint each and every pastor, preacher, Panginoon, sa mga iba't ibang lugar in Jesus' mighty name. And also, Lord God, we're claiming that today, again, we will be transformed from glory to glory by your word, at aalis kami sa lugar na ito, dala-dala ang katagumpayan, ang mga katugunan sa panalangin, O Diyos, at dala-dala namin ang mga bagong bagay na nagmumula sa iyo. Kaya salamat muli, Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Thank you, Lord. I-declare po natin ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. I-declare po natin ang ating culture as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Pwede ba i-high five mo muna yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, buti na lang nakita kita ngayon. Amen. Masaya po ba tayo? Praise God. Ang atin pong minamahal na Bishop Art and Revlin, update ko lang po kayo. Sila po ay katatapos lamang na idaos po ang anniversary celebration po ng JA1 Qatar. And ang dami po nilang pinuntahan. Nagmula po sila sa Saudi, tapos po ay nag-UAE, tapos po ay sa Qatar. Kaya po, patuloy pa rin po natin silang ipanalangin. Isama sa ating prayers ang kanila pong safety, ang kanila pong victory po ng mga gawain doon, and also ang signs, wonders, and miracles. Amen. So sino po dito ang nagkaroon ng ka-date nung February 14? Amen. Okay po ba ang date nyo? Mamahalin po ba ang restaurant? O mamahalin ang parking? Okay, sino dito yung walang ka-date? Ang ka-date niya lang ay si Lord? Oo, mas marami. Parang alam ko na kung anong pinagpe-pray nyo. Okay. So today po, we will talk about the continuation po ng atin pong discipleship series entitled Discipleship Matters a Lot, Part 2. Okay. True discipleship involves deep relationships. Sa totoong buhay po, ang tunay na discipleship ay involved po dito ang deep relationships. Hindi po pwede na discipleship pero walang nabubuong relationship within the group, within the disciples group.
Kung maalala po natin, yung number 1 po natin pinag-usapan, that discipleship is a mandate from the Lord. Pangalawa, discipleship is not only about believing, but also doing what we believe. We are doers and not just believers of the Word. But sometimes we focus only on our outward relationships, but we forget or disregard our upward relationship. Ano nga po ngayon ang sign pagka po ikaw ay nagmamahal ng iyong kapwa? Di po ba meron na tayong last week pinag-usapan? Di ba ho dapat ganito yung sign natin? Ano ho? Heart. Pero ano po dapat pala pag ikaw ay nagmamahal? Ano ang tunay na sign? Ganyan. Cross. Because the sign of God's love for us is not the heart, but the cross. At sa cross na ito, makikita po natin ang components nito. Merong upward, merong downward, at merong horizontal component. Meaning to say, itong horizontal component, this is our outward relationship with other believers, with other people. At ang upward naman, ito po yung ating relationship kay Lord. And the downward naman na part po ng cross is our relationship with ourselves. So sa tatlong components pong ito, malimit pong napapalakas natin ay yung relationship natin sa ating kapwa. Pero minsan nalilimutan nating palakasin din ang ating inward and upward relationship. Lalo na po yung upward relationship. Kaya po, kapag healthy po ang relasyon natin sa Diyos, yung upward natin relationship with God is healthy, then yung atin pong magiging relasyon sa ating sarili at sa ating kapwa ay kasunod na po rin na magiging healthy. Kaya ang tunay na disciple, number 3, discipleship goes hand in hand with prayer. Wala pong maayos na discipleship o building other lives by restoring them into God's original design kung wala pong involved na prayer. Sino dito ang nananalangin? Ibig sabihin, ikaw ay isang kandidato para maging isang effective na disciple. Prayer is the key. Ang prayer po ang susi. In the book of Matthew chapter 26 verse 41, sabi po dito ni Jesus sa kanyang mga disciples, "Stay awake and pray that you won't be tempted. You want to do what's right, but you're weak." Nabasa ko din po yung Pinoy version. Sino po ditong may Pinoy version ng New Testament? Taas ang kamay ng may Pinoy version. Ang ganda po ng Pinoy version kasi ito po ay mix of Tagalog and English. Sabi po sa Pinoy version, Matthew chapter 26, verse 41. Huwag kayong matulog. Yan, sikuhin mo ang katabi mo, papikit na eh. Huwag daw matulog. Huwag kayong matulog. Mag-pray kayo. Sabi ng verse na yon. Mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Gustong sumunod ng Espiritu, pero mahina ang laman. Ang sinasabihan po ni Jesus dito ay hindi yung 5,000. Di ba nagpakain siya ng 5,000? Wala siyang instruction sa mga yon na, kayong 5,000 na kumakain ngayon ng tinapay at isda, kayong lahat ay manalangin ha. At kayong 5,000, kayong lahat ay mag-disciple. Wala. Bakit? Kasi alam ni Jesus na yung 5,000 ay lahat consumer. Sabihin po natin consumer. Para po dumaloy ang presence, ang word, ang healing, ang miracles na galing sa Diyos, papunta sa consumer, kinakailangang may mamagitan sa kanila. At ang tawag ko doon ay ang tulay o ang bridge. Sabihin natin bridge. Sino yung bridge na yon para makarating yung blessing na galing kay Lord papunta dito sa 5,000? Sino yung tulay na yon? Yan po yung 12 disipulo. Kaya, kung wala po ang disipulo noon, si Jesus lamang, tapos yung 5,000,
Parang ang hirap marating ng tinapay at isda, yung 5,000. Kaya sino ngayon ang binigyan ni Jesus ng instruction? Yung consumer o yung naging tulay papunta sa consumer? Yung tulay. Kaya po, itong consumer, ito po yung mga Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Pagkasimba, uuwi na. Bakit? Ay, ako'y nakapakinig na ng Word of God. Talagang ako'y blessed na blessed. Tapos matindi nito, pogi pa yung preacher. Kaya talagang ako'y blessed na blessed doon sa napakinggan kong yon. Minsan nga, kahit hindi ko naiintindihan, basta magandang lalaki yung nagsasalita, ayos na din. Ang tawag po doon ay consumer mentality ng Kristiyano. That you only want to feed for yourself. Wala akong masama doon na ma-feed tayo. Maganda nga po yun. Kaso ang problema, tingnan nyo ang katawan ng katabi nyo. Malaki, maliit. Marami ba yung mga compartment dito na pwedeng paglagyan ng... Alam nyo kung bakit? Kasi mas marami ang kanyang kain kaysa sa kanyang labas. Ganon din sa spiritual. Kaya meron pong tinatawag na spiritually obese. Ano yung obese? Ayoko magsalita ng term, baka po ako'y makasakit ng kalooban. Basta yun na yun. Sobrang spiritually obese. At pag obese, hindi healthy. Tama? Bakit? Ay kain lamang ng kain eh. May nakita po ako sa TV, 500 pounds na babae. Alam nyo, ang kinuha niya pong upuan sa eroplano ay siyam. Isang tao lang, siyam. Bakit? Dahil po, kailangan baklasin yung 3 harap. Yung 2 pala na nasa harap. At sakop niya yung 3 upuan. Buti na lang mayaman. 500 pounds. Ay hindi ho healthy. Kaya kung ikaw, kain ka lang ng kain ng Word of God every Sunday, pero hindi mo ito pinapamahagi sa iba, ang tawag sa iyo ay spiritually obese Christian. At hindi rin po healthy yon. Ang tawag sa iyo ay ikaw ay kasama ng 5,000 na tagatanggap ng milagro, tagatanggap ng tinapay at ng isda. Pero hindi ka naging daluyan nito. Amen? Ang tunay na disciple ay dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi natitigil sa Kanya. Kung ikaw ay nakatanggap ng ikay lumaya dahil sa inner healing and deliverance, hindi ka papayag na ikaw lamang yon. Gusto mo maging tulay ka rin. Kaya sa pagiging tulay mo, i-connect mo ngayon yung kilala mong mahal sa buhay na meron ding sakit karamdaman na hindi maipaliwanag ng doktor, walang findings ng doktor, i-connect mo din siya doon sa isang pastor o JA1 leader na nagmi-minister ng inner healing and deliverance para nang sa gayon siya rin ay makaranas ng himala. Kapag ginawa mo yon, mula sa isang consumer, ikaw ay naging tulay. Amen? Sino dito ang gusto niya maging tulay ng kapangyarihan ng Diyos? Therefore, dapat ikaw ay maging disciple ni Lord. Because not all believers are disciples. Let us not stay just a believer. Let us be disciples because ang disciples, believer and doer and sharer of the word. Amen? Amen po ba? Kaya ang pinoproduce po natin sa JA1 ay hindi mga consumer. Ang gusto po nating i-reproduce sa JA1 Church ay mga tulay. Dahil ang agos ng pag-ibig, ng presensya, ng himala ng Diyos ay walang tigil. Kaya lamang kapag ang tulay ay naubos, naputol, wala na pong mapapakinabangan o matatanggap ang mga susunod pang henerasyon. Wala na silang mararanasang himala. Bakit? Putol na ang tulay eh. Amen? Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, ikaw ay tulay. O sabihin mo dun sa nasa likod mo, bagay na bagay sa katawan mo, tulay. Bakit? Dahil ikaw ay malapad. Mapalad. Amen? Yun po ang i-goal natin na tayo'y maging tulay. That is a disciple.
tulay ka po ng kapangyarihan ng Diyos. Now, let's go back. Sinabihan po ng Panginoon ay ang disciples, ako'y malapit na akong makarating sa aking misyon, yung aking mismong gagawin sa mundo, na ako ay ipapako sa krus at ako'y mamamatay. Huhulihin na ako ngayong gabi. Kaya sabi niya sa disciples, huwag kayong matutulog. Kayo'y mag-pray para hindi kayo mahulog sa tukso. Kinausap niya po ay mga disciples. Tanong, pagdating sa prayer, kailan ang the best time na tayo'y mag-pray? Sino may sabing umaga pagkagising? Yan, amen. Sigurado akong ayaw na naman mag-participate ng marami dito. Sinong gusto sa gabi magpe-pray? Ba? Sinong gusto sa tanghali? Nagpe-pray kayo o ano? Sinong gustong umaga, tanghali, gabi? Wow, praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Napaka-prayerful church naman ng JA1. Sino dito yung hindi na natutulog, nagpe-pray na lang? Okay, buti naman. Dahil kung ikaw hindi na natutulog at hindi nagpe-pray lang, ipagpe-pray kita na ikay makatulog na. Pero alam nyo, sarap naman mag-pray ng umaga, tanghali, gabi. At madaling araw kung pwede nga lang. Pero hindi ho yun ang best time to pray. Do you know when is the best time to pray? The best time to pray is when you don't feel like praying. Sa panahon na ayaw mong mag-pray, yan ang the best time na mag-pray. Kapag ka hindi mo feel, kapag ka feeling mo naman ay napakalapit mo sa Diyos, kapag kagaya ka ng mga disciples na directly nilang nakakausap si Jesus at sinabi, huwag kayo matutulog ha, ako lamang magpe-pray doon sa garden of Gethsemane, doon sa may bundok. Diyan lang kayo ha, mag-pray kayo. Ay siyempre, feeling ni na Peter, nung mga disciples, sobrang close nila kay Lord. Kaya siguro, wala namang problema kung makaidlip kami. Ay matindi nito, nakatatlong balik si Lord, lagi niyang nahuhuli na natutulog yung mga disciples. Sa halip na sila'y mag-pray. So ano po ang point ko? Walang breakthrough sa discipleship kapag walang prayer. Saka lamang po naging magaling sa prayer life ang mga disciples nung mawala na si Jesus. Nung umakyat na si Jesus sa langit, doon sila nagsimulang ma-empower at ma-inspire. Amen? So the best time to pray is when you don't feel like praying. Kapag feeling mo nasa iyo ang lahat, kapag feeling mo katatanggap mo lang ng answered prayer mo, parang nakakatamad na uling mag-pray. Parang pagka dumating na yung pinagpe-pray mong sasakyan, bahay at lupa, yung pinagpe-pray mong trabaho, negosyo, kapag kararating lang nun, parang feeling mo, nakakatamad mag-pray. Pero alam nyo, kapag yung time na yon, na feeling mo yung nakakatamad, at doon ka pa nag-pray, your prayer is most powerful in that time. Kung gusto mo ng powerful prayer sa panahon na ikay walang gana, tinatamad, o kaya sa feeling mo na parang lahat ay nasa sa iyo, wala ka nang hinihiling pa, at doon ka nag-pray, ibig sabihin, ang kita sa iyo ng Diyos, total dependence towards God. Prayer means total dependence on God. Kaya ka nagpe-pray kasi inaamin mong wala kang magagawa sa pamamagitan ng iyong lakas. At sa moment na hindi ka na nag-pray, sinasabi mo na kaya ko nang gawin kahit wala ka, Panginoon. Marami po sa atin, magpe-pray tayo kapag gipitan na, kapag last option na lang. Pagka wala nang nagawa ang doktor, o kaya kapag wala nang naibigay ang bangko, wala nang tumulong, last option lagi ay prayer. Di ho ba sa ospital, laging ganon, sasabihin ng doktor, ay ginawa na po namin ang lahat. Kaya lamang po, hanggang dyan na lang po ang buhay ni ganito. Ipatawag na ho ninyo ang pastor at ipag-pray na po yan. Lagi na lamang
Sa huli ang panalangin. Why not unahin natin ito? Matindi nito, ang natawag na pastor nung doktor o nung pamilya ay taga JA1. Pagka-pray na ganun, may karga lang pala, lumaya ang karga. Lumaya pala yung may sakit, nawala yung karga, gumaling bigla. Hallelujah, yan ang power na meron ang inner healing and deliverance. Kaya kapag may kilala kayo na tinaningan ng doktor, wala namang makitang findings, humanap na kayo ng JA1. Kayo na mismo, dahil kayo po'y JA1 lahat Tayo ho mismo, ang mananalangin sa mga may sakit at ang may sakit ay gagaling. Pangako ho ng Diyos yan Amen? Sa isang disciple, kailangan pinagpe-pray mo ang iyong dinidisciple. Pinagpe-pray mo rin ang nagdi-disciple sa'yo. Dahil pag walang prayer, walang power. Sabihin nga po natin, no prayer, no power. More prayer, more power. Matthew chapter 9, verses 37 to 38. Ang sabi ho dito ng Panginoon, He said to His disciples, tingnan nyo, disciple na naman ang kausap ni Lord. Laging disciples ang kausap ni Lord. The harvest is great, but the workers are few. Verse 38, So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Ito po yung malimit na laman ng aking prayer. Ito hong verse na ito. I am asking always from the Lord of harvest to send more workers into the fields. Meaning to say, ang dami na nang aanihin. Sino dito nakapansin, mas madali ngayong mag-share ng Word of God? Sino dito nakakapansin, pagpunta mo sa isang bahay, dati parang lagi na lang pinagsasarahan ka or hindi ka tinatanggap. Pero ngayon, binubuksan nila ang pinto nila, pinagtitimpla ka ng kape, pinapakain ka pa ng suman na may latik. At aalis kang baon-baon mo pa yung ilang mga lihiya ng suman. Nag-share ka ba ng Word of God? Napatanggap mo pa yung nandun sa bahay? Ganun na po kadali ngayon ang mag-harvest ng souls. Ano na lang gagawin natin? Pupuntahan na lang. Iko-coordinate na lamang. Dati hindi ho ganun. Dati talaga namang may mga nakaabang na sige, pag binuksan mo yan, ito na ang katapusan mo. May mga nakaabang ng mga kutsilyo doon sa loob. Pero ngayon po hindi. Mabilis na pong kumalat ang salita ng Diyos. Kaya ano hong kailangan natin ngayong ipag-pray? Na marami po ang maging workers, ang maging harvesters, ang lahat na magtatabas at aani ng palay, kinakailangan na pong i-gather at dumami. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, partner, answered prayer kita. Bakit? Kasi ang katabi mong yan ay isang mag-aani. Amen? Hindi po siya nakakaani, pero mag-aani. Amen? Sabihin nga po natin, Happy Ani. Amen. Ang makapangyarihan po ang prayer. Meron po nag-experiment. 2 tao, parehas lalaki, parehas ang kanilang sakit, parehas ang kanilang blood chemistry, edad nila ay parehas din, at ginawan po ng experiment. Anong experiment yon? Parehas ng medication. Parehas na parehas lahat. Ang isa, pinagpe-pray ng mga born again. Ang isa, hindi. Alam nyo, mas madaling gumaling yung pinagpe-pray. Samantala yung isa, nag-deteriorate ang kanyang kalusugan. Parehas na parehas po yun. Nang binibigay na gamot, na treatment. Pero ang isa po yung nag-deteriorate o ang isa ay gumaling, ang isa ay nag-deteriorate. Ano ang naging conclusion nila? Ang Diyos pa rin talaga ang nagpapagaling. At dahil po sa panalangin ng mga taong matuwid,
Kasi sabi ng James chapter 5 verse 16, dinidinig ko, sabi ni Lord, ang panalangin ng mga taong matuwid. At dahil yun po ay pinakinggan ng Panginoon, nagkaroon ng impact ang pananampalataya nitong mga nananalangin nag-manifest doon sa pinagpe-pray. Amen? Ay ano ang ginawa dito sa isa? Hinayaan ba itong mag-deteriorate? Hindi ho. Lahat po nung nag-pray dito, nung gumaling, lumipat. At ipinag-pray naman yung isang lalaki. At again, biyaya ng Diyos, gumaling yung lalaking ipinag-pray. Parehas na hong gumaling. So that is the evidence that the power of prayer is really evident on people who believes. Amen? Meron ka bang sitwasyon ngayon? Abay, ipanalangin mo. Mag-declare ka lang at mag-decree sa iyong buhay. At yan ay mangyayari. May kilala po ako, ang pangalan niya ay si George Moliere. Siguro na-share ko na po ito last 2 years or 1 year ago. Si George Moliere po ay isang great man of prayer in the late 1900s, or no, in the early 1900s. Nakita po ang kanyang journal. Meron po itong laman na maraming sulat. Ang nakalagay po doon, binilang 50,000 answered prayers ang nakasulat. At within the 60 years, 1 hanggang 2 prayer niya ang may tugon kada araw sa loob ng 60 years. Imagine ninyo, 1 hanggang 2 prayer, may tugon agad sa same day within 60 years ng kanyang buhay. Anong sikreto nitong si George Moliere kung bakit ganon? Alam niyo po kung ano? Ang sikreto niya, siya po hindi lang nagde-declare, kundi siya ay nag-decree. He prays using the Word of God. Ginagamit niya ang salita ng Diyos sa kanyang panalangin at ang salita ng Diyos ang nag-a-activate sa power ni Lord. Kaya yung power ni Lord nagma-manifest dito sa pinagpe-pray. Jeremiah chapter 1 verse 12, alam na alam po natin yan. Anong sabi ng Jeremiah 1 verse 12? You are right, the Lord said, and I am watching to see that my words come true. Tama ka. At ako ay aking binabantayan, sabi ng Panginoon, na ang aking bawat salita ay magkaroon ng kaganapan. Kaya po itong si George Moliere, kaya pala siya nakaipon ng 50,000 answered prayers kasi ang kanyang prayer ay hindi lamang prayer, kundi may kasamang decree, may word of God. Kaya po ako pag nananalangin sa may sakit, lagi kong dinedeklara at dinidecree ang Isaiah chapter 53 verse 5. Na dahil sa latay na tinamo ni Jesus, tayong lahat ay nangagsigaling. Kaya po yan ay any situation, lagi yang merong decree na katumbas. Ang disciple po ng Panginoon ay laging nagpe-pray, laging nananalangin. Kaya kapag hindi ka na nananalangin, ang tawag na daw po hindi disciple, kundi disciple. O kaya na may false. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Sino ditong willing niyang i-develop ang kanyang prayer life? Ang sarap kaya nung 1 hanggang 2 prayer request araw-araw na dating agad on the same day. Kahit daw gaano ka-imposible, dumarating kay George Moliere during that time. At dadaloy din po yan sa buong JA1 family. Amen? Tayo po yung mga anointed prayer warriors dito. Amen? Praise God. Number 4. Ito na yung panahon na ikaw ay mag-join sa mga anointed groups. Join the A groups. Ang A group po, na ating pinag-uusapan palagi, ito po yung ating version ng small group. Dito po sa JA1 Church. Ito yung mga small group gatherings dito po sa loob ng church. At paano po ito gumagana? How does the A group or the A grouping, the anointed group, works? Pinagsasama-sama po natin
Ang lahat ng mga naririto, pare-parehas po na lalaki, pare-parehas na babae, pare-parehas ng edad, pare-parehas ng marital status, okay? Pare-parehas ng inyong interest. Pinagsasama-sama po yan. Binubukod-bukod po yan into small groups. At sa small groups na yan, doon po nagkakaroon ngayon ng relationship ang bawat mga member at nagkakaroon na po ng discipleship. Building relationship and spiritual growth, magkasama pong dinidevelop sa A group. Kaya po, hindi sapat na tuwing linggo ka lang narito. Dapat meron ka ring involvement sa mga A group. They are gathering every weekday. Nagagather ho sila Monday hanggang Saturday, kung ano man yung mas-schedule nila. Tapos sila po'y lumalabas, sila po'y pumupunta sa iba-ibang lugar, minsan nagkikita-kita sa church, at doon po nila pinag-uusapan ang tungkol sa mga dapat nilang in-nurture sa kanilang mga spiritual lives. Sabi mo sa katabi mo, mag-join ka sa A group. Ano po ang ating pong pinopromote sa mga anointed groups? Kasi ito po talaga yung move ng discipleship. Kailangan ma-involve ka sa small groups. Ano yung pinopromote natin? Accountability. Sabihin nga po natin, accountability. Ito po yung pinopromote ng ating mga A groups, the accountability. Naniniwala tayo na meron po tayong pananagutan sa isa't isa. Aminin po natin, may kilala kayo na dinidil nila ang kanilang issue mag-isa. May kilala kayo, no? Na yung pinagdadaanan niya, yung problema niya, yung issue niya, mag-isa niya itong nilalabanan. May kilala kayong ganon. At kung ikaw mismo nakaranas ng ganon, ang hirap. Hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Hirap ka kung paano ka magsisimulang muli, babangon muli. Bakit? Kasi you do not know how to begin because no one is guiding you. No one is sharing to you each other's experience para sila ay matuto rin kung anong natutunan mo. Aminin po natin, marami pong nahihirapang lumaban sa kasalanan, sa iba-ibang pita ng laman, dahil wala silang mapagsabihan, wala silang mapagbuksan ng kanilang saloobin. Kahit sa kanilang pamilya, hindi nila mai-open. Bakit? Kasi they feel like they will be judged. Kapag sinabi sa magulang, ang sagot daw agad ng magulang ay kaya baga naman ikaw, kaya ganyan. Where in fact, they need to hear is something na would encourage them to open up more, not to shut up. At yan po ang pinopromote natin sa ating A grouping. We want everyone to open up their hearts. Ibulalas mo ang basurang laman ng iyong puso. Kung yan man ay basura o bulaklak ang laman ng puso mo, you are free to open it up sa isang anointed group o sa isang small group ng JA1 Church. Bakit po? Kasi biblical po yan. Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So makikita po natin dito, mayroon pong pagtatama na ginagawa ang isang pinapatnubayan ng Espiritu sa isang nahulog sa pagkakasala. Hindi siya babangon mag-isa. Sasabihin mo, hindi, hayaan mo ang Diyos mangusap sa kanya. Ang Diyos na ang magbabago sa kanya. Hindi, tutulungan mo nga siya na ma-realize niya na kaya pa siyang baguhin ng Diyos. Kasi ang isang tao nagkakasala, ang laman ng kanyang puso ay guilt and condemnation. The feeling na hindi na ako tanggap ng Diyos. Dahil sa aking mga pagkakamali, ayaw na sa akin ng Diyos. Ni baka hindi ako tanggap sa loob ng church kasi ang thinking ng mga nagkakasala, ang nasa loob ng church, lahat ay matuwid. Lahat ay walang kasalanan. But that is not the case. Lahat po tayong naririto may issue sa buhay. Meron ba ditong wala nang ka-issue-issue sa buhay? Pwedeng umakyat din at sasambahin na.
Ay wala ka ng issue, ganap ka na baka glorified body ka na Kaya wala pa akong karapat-dapat na magsabing ako'y ayos na ayos na. Lahat po tayo, ma-pastor ka man, ma-leader ka man, may issue ka. Kaya kailangan mo ng support system. At yan po ang ating mga anointed groups. Sino ditong gusto niyang ma-involve talaga sa anointed? Palakpakan natin ng Diyos for the anointed groups. All age level po, meron po tayo niyan. At dito po, dumadalo yung tinatawag nating, dito po tayo nagre-reproduce ng mga tulay. Dito po, dumadalo yung presence ni Lord, yung miracles, dito sa A groups, papunta doon sa mga taong, mga susunod pang idaragdag dito. Meron po tayong anointed kids, which age 5 hanggang 12 years old. Kaya kung kayo po may mga anak na age 5 to 12 years old, pwede nyo hong dalhin doon sa may anointed kids church. Meron po silang sarili dong service kasi hindi sila makaka-relate sa service dito. So they have their own. Dalhin nyo po ang mga anak nyo doon. Meron po tayong anointed youth, age 13 to 22 years old. Kung kayo may mga anak po na edad 13 to 22, ay inyo pong itulak at inyong i-encourage na mag-join sa ating anointed youth. Meron po tayong anointed professionals, edad 23 to 40 years old. Sino pong 23 to 40 years old dito? Taas ang kamay. Pwedeng-pwede kayo sa anointed professionals. 23 to 40 years old po yan. Yung anointed adults natin, 41 and above, they are more on intercessory works. Kung ikaw po ay isang mananalangin at feeling mo tinawag ka sa prayer, you can be a part of the anointed adults. Sila po yung mga tagapanguna namin po sa pananalangin. Meron po tayong anointed men and women, 41 and above, na mga mag-asawahan. At kahapon nga lang po, nag-meeting kami ng age levels. At napag-usapan namin doon na meron na rin pala pong namumuong grupo ang mga senior citizen. At meron na rin po tayong mga tulay papunta sa mga senior citizen. Meron na hong mga AG leaders na nireport sa akin kahapon na pwede nang mag-umpisa ng anointed senior citizen. Dati nga po, ang thinking namin, pag senior citizen, parang kaya pa ganun mga itong mag-disciple, pero kaya pala. Ay bakit? Ay nakikita po natin meron na ho ngayong masasabi nating leader or AG leader ng mga senior citizen. Kaya yung inyo pong mga magulang na 60 above na, huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ho kayo sa inyong mga bahay kung kayo po hindi makaalis. May mga dalahong mga herbal medicine. May mga kape na marami pong 25 in 1. Na andun lahat po ang mga minerals. Okay? May dalang Itera Care. Bakit? Ang gusto ho natin kahit lahat ng edad ay magkaroon po ng kalapitan sa Diyos. Kasi aminin ho natin, Sunday service is not enough para ikaw ay ma-develop ang spiritual life. Kailangan mo ng small group para yung needs mo spiritually ay mas lalong ma-attend. At kung may mga issue ka, mas lalong maayos yung mga issue mo. At meron tayong anointed VIP team. Yan po yung sila po yung nagsisilbing connector o tulay mula sa unbeliever papunta po sa pagiging isang disciple. Sila po yung naroon sa ating VIP room na every time po itinatawag yung mga first-timers. So yan po ang atin pong anointed groups. Yan po ang age level ministry po natin. At ine-encourage ko po kayong lahat na naririto, be involved. Huwag po kayong mahihiya. Kasi mahirap po, mas nakakahiya po yung tayo po hindi nag-grow. Mas maganda ho kung tayo mismo nag-grow. Kaya nga po sa February 24, sino nakakaalam ng event sa 24? Yung I will. Ito po ay para sa mga couples. Reaffirmation of vow, magkakaroon ho ng dinner, magkakaroon po ng iba-ibang mga activity
May mga freebies for as low as 1,500 per couple. Ay kung ito po sa labas, kung sa iba po, ay baka po 15,000 ang isang couple. Pero dito po sa JA1 Church, we want to try to reach out as many as possible. Kaya po pupunta lang po kayo dito, dala-dala nyo na kayong mag-asawa lamang. At mag-attend po kayo nitong ating pong marriage and reaffirmation, marriage vow reaffirmation. Okay? Sino pong a-attend dito? Taas ang kamay. Sa Sabado po yan, 5:30 p.m. hanggang mga 8 p.m. po yan. Libre na ho ang dinner. Okay? So attend po kayo niyan. Kailangan po yan para tayo maging tulay, maging disciples, at maging tulay ni Lord. James chapter 5 verse 16. Ito po yung sabi ko kanina. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Pakinig niyo yon. Ano sabi doon? Ipapagtapat mo sa iyong kapatid. Kapatid means kapatid sa pananampalataya. Ang alin? Ang iyong kasalanan. Para saan? Para ikaw ay maipanalangin. Kasi para ma-overcome mo yung kasalanan mo, ang unang kailangan mo ay panalangin. Dahil daw malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. That is the principle. Kaya ka mag-join sa A-group kasi alam namin kailangan mo ng mananalangin din para sa'yo. Na specifically, kung ano yung in-open up mong issue mo, may ipag-pray sa'yo ng AG leader mo at ng iba mong kasama doon sa grupo. Tulong-tulong ipapanalangin ang AG member at magbibigay ng payo doon sa isang may issue. Kasi hindi mo alam, yung iba mong kasama doon sa grupo, pare-pares kayo ng edad, pare-pares kayo ng status sa buhay, lahat ng sasabihin mo ay napagdaanan na ng iba. Kaya yung iba, ang gagawin, magsasabi yun ng, ay, naranasan ko din yan, brother. Nung ako'y dumaan dyan sa ganyang sitwasyon, ganitong ginawa ko at naka-overcome ako. Maririnig mo ba yon kung hindi ka pumunta? Pero dahil pumunta ka, makakarinig ka ng iba't ibang payo. Kasi malalaman mo, ay, hindi lang pala ako dumadaan sa ganon. Akala nung iba, kapag ikaw ay na-born again na, malaya ka na sa anumang gapos ng pita ng laman. Marami pa ho minsan ngayon ang nanonood ng pornography, kahit born again na. Hindi, akala nila sila lamang ang nagkakaganon. Pero kapag ikaw ay nasa A-group, ma-open up mo yung sitwasyon na yan. At matutulungan kang lumaya dahil may mananalangin sa'yo, may magpapayo sa'yo kung paano siya nakalaya sa addiction sa pornography. Because pornography can destroy the brain. It can destroy your relationships. It can destroy your future. Akala lang po ng mga kabataan o ng iba na yun ay normal, na dumadaan ang kabataan sa ganon, kaya hayaan mo. No. It can destroy the mind and the future of the person. Mag-iiba ang definition niya ng pagmamahal. Akala niya ang pagmamahal is true that. Pero hindi niya alam, ang pagmamahal pala ay galing sa Diyos. Akala niya through that situation. At lahat po yan matatakel pagdating po sa A-group. Nandiyan pa ba tayo? May kausap pa po ba ako dito? Dito po sa A-group na ito, gamit na gamit ang inner healing and deliverance. Kasi pag may nag-open up na dyan, inner healing na yon. Ramdam mo na meron siyang nararamdamang hindi maganda. May pinagdadaanan siya, inner healing na yon. At mamaya, kapag na inner heal, pwede nang i-deliverance. Doon lang yun. Kahit nasa bahay ninyo, kahit nasa restaurant. May nakita po ako minsan nasa restaurant si Bishop Art nga po, kami magkakasama sa Japan. Family vacation sa Japan. Last December 4 hanggang December 9. Kami po'y namamasyal doon sa isang part ng Osaka. Pagdating po namin ni Pastor Asab sa coffee shop, ay nandun po sina Bishop Art at si Reblin. Si Bishop Art po ay meron na pong pinagpe-pray sa coffee shop. Pagod ka na.
Maya-maya po ay na-deliverance na. Kahit saan ay pwede ka mag-deliverance. Kahit yung nagdadrive ng jeep nyo. Sumakay ka ng jeep ng Balagtas, parang yung jeep ni driver ay patungan mo ng kamay dito sa may batok. In Jesus' name. Lumayas ka. Wag gayon, baka delikado, baka biglang kung saan mapapunta ang jeep nyo. Ano ang point ko? Sa small group po, nagaganap na rin po ang church. Para kang nagkaroon ng another church doon sa inyong bahay, doon sa inyong negosyo, doon sa inyong trabaho. At ikaw ang gagamitin ng Diyos doon. Gusto mo maging extension ng power ni Lord? Mag-A-group ka. Amen? Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, A-group ka. Ang goal po natin dito sa church, lahat po ay ma-involve sa AG. At lahat po ay maging AG leaders. At bawat AG leader may minemaintain po yung principle. Ano po yung mga principle na yan? Kailangan may confidentiality. Kasi sa loob ng AG, may mga pag-uusapan diyang something na very sensitive. At yan po'y confidential. Hindi dapat yan malaman ng kahit sino, kundi yun lamang nandoon sa grupo. Sabi ng Proverbs 11 verse 13, walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Kaya po sa AG, ini-establish muna po ay yung confidentiality. Bawal ang marites. Kahit po sa asawa, bawal ikwento kung ano ang naging pag-uusap sa AG. Bakit? Magiging source ito ng gossip. At pag naging gossip na ito, ay masisira na po't madidefeat ang purpose ng isang AG. Pangalawa, kailangan sa AG ma-maintain ang honesty. Be willing to open up. Kung hindi ka sanay mag-open sa group, call your leader. Mag one-on-one kayo. I-open mo sa kanya ang pinagdadaanan mo. Why? Because Proverbs 12:22 says, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Napakahirap pong kasama kapag ang isang tao ay sinungaling. Nilalayuan po ng marami ang isang taong sinungaling. Kaya wag na wag po nating ugaliin ang maging sinungaling. Always tell the truth no matter how hard and how hurtful the word is. Basta mahalaga ay totoo. Pangatlo, respect. Nino-nurture po natin sa AG ang respect. Tinuturuan po natin how to respect the spiritual leaders and also how to respect one another. Meron po kasi minsan sa AG, gusto niya po siya na lang ang magsasalita. Nakaisang oras na siya, pa lang ang nagsasalita. Kaya naubusan na ng oras yung iba. So, in the AG, nilalagyan po natin yan ng timer. Ako po mismo, pag ako'y nagko-conduct ng AG, lagi kong lalagyan sa gitna. Oh, meron tayong timer ha. 5 minutes lamang ang isa. Mamaya mag-a-alarm na yan after 5 minutes. Ibig sabihin, oops, time out ka na. Bakit? Hindi ho naman natin monopolyo ang oras. Lahat po ay may kanya-kanyang mga kailangan pang gawin. Time is very important. Kaya dapat po lahat po ay may respeto pagdating sa oras. Sabi po ng salita ng Diyos, Philippians chapter 2 verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yan po ang tunay na disciple. May concern sa kapwa. Amen? Ano pa po? Intercession. Mahalaga po na sa isang A-group, nag-i-intercede after. Pinagpe-pray po yung mga issue na na-raise. Kung may isang issue doon na nagkakaroon sila ng problema sa kanilang pagsasama, after po ng AG, ipagpe-pray ng leader yung bawat member na naroroon. Bakit? Because the prayer of the righteous availeth much. James chapter 5, verse 16. Napakahalaga ho ng pananalangin. At sabi ng Ephesians chapter 6, verse 18,
Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tuturuan po tayo mag-pray. Kung sa tingin mo hindi ka pa marunong mag-pray, kasi may nagsasabi po, ala, wag akong mag-pray dahil hindi ako marunong. Dito po sa mismong AG, tuturuan po ang bawat isa kung paano ka mananalangin. Kaya kita nyo, dito pa lamang sa isang maliit na lugar, maliit na grupo, nanonurture na po ang kanilang spiritual lives. Kung ang inyo po mga anak, sa tingin ninyo hindi nagpe-pray, ay pupuntahin nyo po sa anointed youth. Tuturuan po yan kung paano mag-intercede doon. Next, spiritual growth. Ang AG o ang anointed group, hindi ho ito yung palabas-labas lamang. Hindi ito yung papasyal-pasyal lamang. Hindi ho. Yung mga nakikita nyo laging lumalabas, hindi ho yun ang sinasabing AG. Yun ho yung tawag doon. Di tambay. Kaya okay yung fellowship. Pero pagka ikaw ay AG, kailangan may growth ang lahat ng nasa loob. Nag-grow spiritually. Nagmamature ang kanilang mga spiritual lives. According to Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yan, pansin niyo po. Growth po yun. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ine-encourage po ni Lord ang mag-gathering na hindi lang sa loob ng church, even sa labas, sa inyong mga bahay. Because it promotes spiritual growth. Okay? And lastly, ano ang pinopromote po natin na covenant principles dito po sa anointed group? We are raising Timothys. Sabihin nga po natin, Timothys. Ano yung Timothys? Timothys meaning ito yung mga next generation of leaders. So, kung ikaw ay pumasok na sa isang AG, in a matter of time, ikaw na rin mismo madedevelop ka into your own AG leader. Ikaw rin mismo magiging AG leader at maghahawa ka rin ng sarili mong anointed group. Ang tawag po dyan ay pagkakaroon ng Timothy. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kaya pansinin ninyo, kayo mismo tinuruan at yung inyong natutunan, ituturo nyo din daw sa iba. That is how you raise a Timothy. At sa AG, nagkakaroon po ng mga Timothy. Dahil hindi sila yung habang buhay magkakasama. Darating ang time after 6 months, 1 year, itong mga nasa loob ng AG, isa-isa na po itong magkakaroon ng sarili-sarili niya. Yung pagkikita dati na weekly nitong original na grupo, mababawasan na, magiging twice na lang a month. Bakit? Kasi meron na silang sarili-sarili nilang AG. At doon din nagkakaroon sila ng Timothy hanggang sa dumami na ng dumami ito. So that is how we do our discipleship dito po sa JA1 Church. Sinong natutuwa doon na tayo po ay merong ganito sa JA1? Na hindi tayo papayag na ikay mananatili lamang nandyan. At kapag sila po ay nasa loob na ng AG, dito na po sila ipapasok sa iba-ibang mga ministry, like music ministry, like sa ushering ministry, ipapasok na sa security ministry, okay, sa iba-iba pang mga ministry natin, sa ating Sela Timbrels. Pero mahalaga, meron muna silang AG na pinanggalingan. Okay? At paano yung nagkakausap-usap, Pastor? Ano ang ginagawa? Meron pong mga fixed na set of questions. Pagdating nyo sa AG ninyo, makinig po kayo mabuti. Pagdating nyo sa AG, meron po kayong pag-uusapang mga tanong. At yung tanong na yun naka-fix, na pag-uusapan ng lahat. Example ng tanong, number 1. Anong sabi dun sa isang tanong? Have you spent daily time in the scriptures and in prayer?
Yan po ay tatanungin sa lahat. Oh, ay di aamin na lahat doon. Ay ako nga po hindi nakapagbasa ng Biblia kahapon at nung isang araw. At hindi rin po ako masyado nakakapag-pray dahil ako po'y busy. Okay, lahat po'y mag-o-open na ng ganon. Hanggang sa magpapayo na po si AG leader kung paano niya napagtagumpayan yung ganong naging sitwasyon. Ano pa? May mga tanong na ganito. Have you had any flirtations or lustful attitudes, tempting thoughts, or expose yourself to any explicit materials that would not glorify God? Yan po ang mga tanong. Meron ka bang pagkakataon na nagkaroon ka ng illegal loving? Kung may illegal loving, meron ding illegal loving. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na naging lustful ka sa isang tao? O nakapanood ka ng hindi mo dapat panoorin? Anything that would not glorify God. Pag-uusapan po yan doon sa loob ng AG. Okay? Hindi po para ipahiya ang isa't isa, kundi para tulungan at ipanalangin ang isa't isa. Kaya kung alam mo sa sarili mo, hindi ka makawala sa anumang addiction na meron ka ngayon, be involved in an AG. Tutulungan ka doon. Kasi dito, hindi ko po lahat kayo pwedeng tanungin isa-isa. At i-minister isa-isa sa dami po natin dito. Pero pag naghiwa-hiwalay tayo sa isang AG, doon po natin makikita ang atin pong growth. Amen po ba? Another question. Last na po itong question. Pero 10 tanong po ito na pinagtatanong-tanong natin every AG gathering. Have you taken care of your body through regular physical exercise and proper eating and sleeping? Minsan pinag-uusapan namin ito. Ang haba ng usapan namin dito, bakit? Hindi lahat ay may maayos na tulog. Hindi lahat kumakain ng maayos na pagkain. At hindi lahat ay nag-e-exercise. Kaya tingnan mo nga ang compartment ng katabi mo. Ang dami ng pwedeng ilagay diyan. Pwede nang pagpatungan ng tasa ang tiyan. Bakit? Ay walang exercise eh. Kasi hindi siya na-encourage mag-exercise. Pero pag inopen niya yan sa AG, meron pong pwedeng mag-advise sa kanya, ay ako'y nag-gym eh. Ay nakatulong sa akin, nabawasan ng aking timbang. Tanyo po ako po ay, dumating po ako dito sa Pilipinas, ako po ay 89 kilos. Ngayon po ako ay 78 kilos na lamang. Dahil sa AG. Bakit dahil sa AG? Ay nakakapamayat ang mga issue ng aking mga kasama eh. Pag naririnig ko ang kanilang problema ito, hindi na nakakapamayat nga pala mga ito. Pero wala akong problema. Bakit? Ay mas gusto ko yung ganitong aking pangatawan. At sa totoo lamang, hindi naman ako magdadala nun, katulong ko ang Diyos na magdi-disciple at magtuturo sa kanila. Amen? Tandaan mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw ang babago sa tao. Gagamitin ka lang ni Lord. Amen ba? Meron po tayong mga picture dito. Ito po yung mga youth. Yan po ang kanilang gathering. Meron po akong nilagay diyang mga picture. Kindly flash it. Yan po ang ating anointed youth. At nagagathering po sila dyan sa New Lobby. At lahat po yan may mga AG lead. Yan po isama-sama na ng mga grupo ng AG. Nagre-range sila ng 120 to 150. Yan naman po ang mga anointed professionals natin. Same, ranging 120 to 150 every gathering po nila. At nandyan din po yung ating mga men's. Meron din po silang gathering, I think last Friday lang. Oh, malalaki ang mga kartada. Malalaki at matataba ang pananampalataya. Amen? Eh nagsasama-sama ang mga yan. Bakit? Kasi gusto nilang lumago ang kanilang pananampalataya. Ganon ka po ka-powerful ang anointed group. Kaya discipleship matters a lot, pero hindi sapat na ikaw ay nakaupo lang dyan. Be involved in an A group. Amen? Sino ditong gustong mag-involve?
Amen? And I will finish with this testimony. Meron po akong na-meet, isa pong kabataan, na siya po ay may matinding anxiety disorder and depression. Bakit? Lumaki po siya sa isang broken family. Hindi niya po na-meet ang kanyang ama't ina. Hindi niya na-meet ang kanyang ama. Ang kanyang nanay lamang ang kanyang nakakasama. At marami silang magkakapatid. Ang youth na ito po, ay wala po siyang na-experience na love. Kaya po ang feeling niya, hindi po siya mahalaga. At walang saysay ang kanyang buhay. Until na-encourage ko ang youth na ito. Sabi ko, ang kailangan mo, mag-join ka sa AG. Hindi niya maintindihan nung una. So anong ginawa ko? Isinamahan ko ho yun. Pinapunta ko doon. Yan, sige, sama ikaw. Pakita mo, in-hand over ko po doon sa mga AG leaders sa youth. Yan, yung alagaan niyan. Praise God, na ipasok po yun sa AG. Unang meeting pa lang nila, sabi po nung youth na yon, Rev, buti na lang po ako'y naipasok nyo. Meron pala po doon na parehas din ang aking pinagdaanan. At nalutas niya po yung kanyang problema na yon sa pagiging suicidal. Kasi meron po siyang mga group na nag-encourage sa kanya. At mula po noon, itong AG member na ito na suicidal, ngayon po, mayroon na rin po siyang sariling hawak na kanya. At tinuturuan niya na rin yung iba na ako'y nanggaling dyan. Naranasan ko yung naranasan mo. Pero tinulungan ako ng Diyos, tinulungan ako ng A-group na ito. Kaya magpatuloy ka dito. At isa po siya sa malalaking A-group, mga A-group dito po sa ating church. From a suicidal person to a changed life to an AG leader. Bakit? Because discipleship matters a lot. Sabi po ng Biblia, go and make believers, go and make dancers, go and make disciples. Disciples po ang sinabi ng Diyos. Go and make disciples. So be involved. At itong kabataang ito, doon niya na-discover, siya pala'y may talent. Ay siya pala'y magaling anong tawag doon? Spoken poetry. Yun pala ang talent niya. Nang may love ako sa iyo. Hindi ko iba yata yun, mali pala yun. Basta yung spoken poetry. At doon niya na-discover yun. Naging panlaban pa siya ng school. Dating ayaw nang pumasok. Pero nung na-develop siya sa A-group, nakita ang talent, naging panlaban pa ng school, naging achiever pa. You want that to happen to your children? Gusto mong ma-develop din ang mga anak mo? Makita yung mga talent and skills nila? Let them be involved in an A-group. And for sure, sa tulong at biyaya ng Diyos, they will reach their God-given potential and they will be used by God mightily for the furtherance of His kingdom. Tulong-tulong po tayo. Amen? Pwede ba tayong tumayo? So yun po ang ating 4 points. Why discipleship matters a lot. At tayo ho mismo ngayon, isusuko ho natin ang ating buhay sa Diyos. Yung ating kaisipan na hindi, ako naman okay na sa akin, ako'y sisimba at uuwi. Nakita ko nga po minsan, may nag-share si Pastora Medi po yata yun. Sabi niya, hindi ka na Zimbabwe, ikaw ay Sambales na. Ano yung Sambales? Sasamba ka, tapos maya-maya aalis ka na. Gayon pa rin pala yun. Ano? Alisin na po natin yun. Be involved. Be involved in a discipleship group. In a discipleship group. Thank you, Lord. Pwede ba nating ipikit ang ating mga mata at mag-focus mo tayo sa presence ni Lord? Kung sa tingin mo gusto mong magamit ni Lord sa isang AG, gusto mong maging isang matinding mananalangin ng Panginoon, at kung gusto mo na maging tulay ka
ng presence ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos para sa iba, manalangin ka ngayon. Ituon mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. As we sing this song, ako'y lumalapit sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko, ang kailangan ko, baguhin lubos, baguhin lubos, turuan ako. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit At sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. kahabagan ako. Ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod, sa'yo maglilingkod. Yes, Lord. Pag-pray mo, mga anak mo, mga kapamilya mo, nais mong dalhin sa Diyos. Ako'y lumalapit Because it's not by our might nor by our power, it's by the Spirit of God. Pag-ibig mo lakas ang kailangan ko, ang kailangan. Come on. Tulungan. Baguhing lubos. turuan ako. If you're praying for your family now, taas mo iyong kamay. Ako'y lumalapit at sumasamo, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod, sa'yo. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo. Pray for your family. Pray for your wife, for your husband, for your mother and father, na sila mismo ma-disciple, magkaroon ng desire to be discipled. Come on. Na ikaw mismo ma-involve ka rin sa isang discipleship group. Amen. Kayo lamang po. Ako'y lumalapit. Parinig niyo sa Diyos. Let this be your prayer now.
Lord, lahat po ng mga naririto ngayong araw na ito, and even those who are online, ang prayer po namin and decree is that they will all go and make disciples of all nations, baptizing all those people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey your laws. And lo and behold, you will be with us until the very end of the age. Ang prayer ko, Panginoon, walang JA1 family na naririto, na magbabackslide, natatalikod sa iyo, nalalayo ang puso sa iyo. Bagkus lahat ng naririto, maging ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid, kamag-anak, kapitbahay, kasama sa trabaho, kaklase, they will win them for you. And they will make them your disciples, O God. And I declare, i-equip mo ang lahat ng willing at may desire na mag-disciple in Jesus' mighty name. Ipo-provide mo lahat ng kanilang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, walang maghihirap na JA1 disciple. Bagkus lahat kami, Panginoon, paangat ng buhay, pasagana ng pasagana, paunlad ng paunlad. At sinasabi ngayon sa iyo ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa para sa iyong pamilya, para sa iyong kapitbahay, kaklase, katrabaho, at ikaw ang gagamiting tulay ni Lord para sila'y maabot. I decree and declare na sa bawat pagpunta mo sa kanila, paglapit mo sa kanila, they will feel the love of Jesus. They will feel that you are bringing to them the Lord Jesus. They will not feel awkward. They will open their houses for you. They will open their family, their business for you in order for you to share the word and to win them and make them God's disciples. Lord, salamat. Kami mismong naririto, mai-involve kami sa mga anointed groups. And we will enjoy, Lord God, the fellowship of the brethren. Na hindi kami mananatiling one-man island, kundi kami, Panginoon, ay mai-involve sa mga pamilya ng mga anointed groups. Lord, anoint all the pastors, anoint all the AG leaders, anoint all the members of each and every AG, that they will experience, Lord God, miracles after miracles, wonders after wonders, power after power, transformation after transformation, at lalabas sila palagi, every gathering nila, na may bagong bitbit na mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you so much. Magmumultiply po ang mga anointed groups. And at the same way, mafufulfill ang vision mo, Lord God, that 1,634 cities and municipalities sa buong Pilipinas magkakaroon ng JA1 Church. At gagamitin niyo po kami at ang amin po mga pamilya, ang aming mga kaklase, ang aming mga katrabaho, ang aming komunidad para po maisakatuparan ang iyong pong vision for the whole Philippines. And even lahat ng mga international, I decree and declare that you will also be equipped and blessed by God according to the place or country that you are in. According to their culture, you will conquer the nations for the Lord. Kaya once again, Panginoon, we entrust to you our lives and tinatanggap namin ang anointing of an effective disciple of yours. Magdi-disciple kami, Panginoon. To you all the glory and honor. We seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. God bless mga disciples po ng Diyos. To God be the glory.